But all who call his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi, welcome back po sa ating live podcast ng Danaro Gate Ministry dito sa Facebook. Pastor Ramil, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pastor Derek. Sir, noong nakaraan po ay inyo pong binigyan ng linaw yung tungkol po sa atonement. No? Although ngayon po ay patuloy nating tinatalakay yung paksa patungkol po sa identifying false teaching. Nasa part 6 na po tayo, Pastor. At noong nakaraan inyo pong tinalakay yung patungkol po sa binigyan nyo ng linaw patungkol po sa atonement ni Jesus Christ. Ngayon naman po ay patuloy natin pong bibigyan po ng liwanag pong patungkol sa mga maling pananaw patungkol po sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Iba't iba po kasi mga pananaw tungkol diyan. Kaya sana po ay makatulong ito sa mga... Actually, ating tinalakay last week yung penal substitution theory on atonement. Kaya lang may dalawang view doon, yun yung Reformed view at saka yung Arminian view. Ngayon tatalakay natin yung iba-iba pang klase. No? Ano ang view ng mga Pentecostal sa atonement? Ano ang view ng mga social gospel believers sa atonement? Kasi may pinanggagalingan ang mga iba-ibang pananaw ng iba-ibang denominasyon doon sa kung ano ang ibig sabihin ng atonement, ng pagtubos ni Kristo Doon ang gagaling yan. So kung mali ang pananaw ng isang grupo ng Kristiyano, ay doon mismo, doon sa atonement, ay makakaapekto ito doon sa kanilang doktrina rin patungkol sa iba't ibang mga issue. Hindi lamang kasi ang atonement ini-apply ng iba doon sa kaligtasan ng kaluluwa, kundi yung iba ay ini-apply ito sa kaligtasan sa sakit, kaligtasan sa mga mapanlinlang na gobyerno, yung mga masasamang impluwensya, kaligtasan sa masamang espiritu. So pag umabot doon yung maling pananaw sa hindi lang sa kaluluwa at espiritu at hindi lang sa pagdurusa sa impyerno, ang katubusan
ay maling pananaw na yon dahil hindi naman yun ang itinuturo ng Biblia tungkol sa atonement. So kaya nga sa pagdaan ng mga panahon ay sa paglabas ng iba't ibang mga sekta ay iba-iba ang kanilang nagiging katuruan tungkol sa pagtubos ni Kristo doon sa krus. At iyon ay nakaapekto din sa kanilang mga pananaw, no? Bilang mga sekta ng kanilang mga denominasyon. At may pinanggagalingan lahat ng paniniwala. Ito ay may pundasyon. At yun nga ang pinaka pundasyon ng maraming maling katuruan, no? Yung maling pananaw tungkol sa atonement. At dahil nga napakarami ng nuances ng word na atonement, alam natin, kaya nga pinag-aralan natin yan, napakarami ng pakahulugan, napakarami ng paglalarawan mula sa lumang tipan at sa bagong tipan, ay nagkaroon ng kahirapan, no, sa pangunawa. At dahilan nga sa nahaluan na ng mga kulto, ang sekta ng Kristyanismo, nandyan na yung mga iba-ibang mga grupo na hindi naman naniniwala din dun sa pagiging Diyos na tunay at Diyos na at taong tunay ni Kristo. So mali rin yung pananaw nila, no, sa atonement kasi nga mali rin ang pananaw nila tungkol sa persona ng Panginoong Jesucristo. Kasi connected yan eh. Pag mali ang pananaw mo kay Jesus, hindi mali rin ang pananaw mo doon sa kanyang pagtubos. O kung mali ang pananaw mo sa kasalanan, eh mali rin ang pananaw mo sa katubusan. So kung halimbawa hindi ka naniniwala na tunay na tao si Adan at Eva, so hindi rin totoo yung kasalanan kanilang nagawa doon sa Hardin ng Eden. At hindi rin totoo mailalapat, no, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, yung resulta ng ginawa ng Panginoong Jesucristo na pagtubos sa kasalanan ay hindi rin tama dahil hindi rin tama ang pananaw nila sa kasalanan. Ang ibang pananaw sa kasalanan parang ito ay immoralidad lang o falling short of morality, no? Sa kapwa, hindi sa Diyos, kundi sa kapwa. Kaya ang problema ay sunod-sunod ng maling pananaw ang nagreresulta sa maling pangunawa kung sino si Jesus. At kaya nga tinalakay nating una, no, yung Christology. Bago yung atonement kasi how can you have a right view of atonement and yung substitutionary death ni Christ if you don't know the right doctrine about who Christ is. So mali rin ang magiging resulta. Kaya ngayon titingnan natin yung mga ilang popular na pananaw at iugnay natin kung anong sekta yon na may ganoong pananaw. Para makita natin na ganito pala, kaya pala ganito ang sektang ito, ay dahil ito pala ang kanilang pananaw sa kamatayan ni Jesus sa krus. Okay. So, yung pong mga magtatanong, pwede po kayong mag-chat. Kung gusto niyo rin pong makasama sa atin pong podcast, ay magsabi lang po kayo. Mag-message po kayo doon sa aming FB page or dito sa comment section para po ma-live din po namin kayo dito po sa aming podcast ngayong gabi. Send lang po namin yung link sa inyo. Sa ating pagtingin at pagsusuri sa iba't ibang pananaw tungkol sa atonement o yung pagpapalubag-loob sa puot ng Diyos, no? Yun yung ating tinalakay na pinakamalapit na meaning, no? Yung expiation, yung covering, yung pagtatakip sa puot ng Diyos. Sa ating pagtalakay sa iba't ibang mga pananaw tungkol dito, dapat nating tandaan, no? Ang anumang pananaw na hindi kinikilala ang pagiging makasalanan ng sangkatauhan o yung kalikasan ng kamatayan ni Kristo bilang paghalili, no, sa makasalanan para ang Panginoong Jesucristo ang siyang tumubos o umalili doon sa paparusahang makasalanan na sa halip na ang makasalanan ay ang Panginoong Jesucristo ang namatay.
anumang pananaw na hindi iyon yung tinutumbok o hindi iyon ang pinupunto, ay tiyak na iyon ay hindi tunay na katuruan ng Biblia. Dahil ang katuruan ng Biblia ay ang kamatayan ng Panginoon Kristo ay kailangang ang maging pananaw ng tao ay patungkol sa pagiging makasalanan ng tao. Dahil kung ang tao ay hindi makasalanan, ay walang kabuluhan, yung walang pangangailangan, no, Yes. para sa Diyos, Diyos anak na magkatawang tao, no? Wala ring pangangailangan sa Diyos Ama na kanyang iisugo ang kanyang bugtong na anak. Kung hindi rin lang naman pala ito tungkol sa kasalanan. Yes. Para ano pa po? Para ano pa, no? Kung ang tao naman pala ay may kakayahang iligtas ang kanyang sarili, so laging iyon ang punto ng atonement. No? Kailangang may gawin ang Diyos. Kung hindi, mananatili ang tao sa kanyang pagiging makasalanan at sa kanyang kawalang kakayahan na makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga dalawa ang pangunahing itinuturo ng atonement. Ito ay pantubos sa kasalanan at ito ay paghalili ng Diyos sa makasalanan. Laging may kinalaman sa kasalanan at sa mga taong makasalanan. Ngayon, una, tingnan natin, no? Ikalawa, hindi lahat ng pananaw sa atonement ay biblikal o ayon sa Biblia. At mayroon na parang biblikal, pero kung susuriin mo, ay hindi talaga naaayon sa Biblia. Kapos siya doon sa pamantayan na pagpapaliwanag ng Biblia patungkol sa ganitong usapin ng paghahandog ng buhay ng anak ng Diyos sa krus. Yung atonement na tinatawag. So, ang unang maling pananaw ay yung tinatawag na pantubos kay Satanas. Ransom ano po? Ransom. Oh, ganda no? Ransom to Satan. Opo, bakit po ito, Pastor, naging mali? Kasi ang pananaw ng mga taong to, by the way, ang mga naniniwala rito, no, marami ay Pentecostal at saka charismatic. At may ibang evangelical, no? At usually Armenian. Automatically, Armenian ang maaaring may kahawig sa paniniwalang ito. Kasi nga, para sa mga naniniwala na ang atonement ay ransom to Satan, ay ang kamatayan di umano ni Jesus ay pambayad kay Satanas. Satanas talaga. Para bilhin kay Satanas ang tao at palayain ang tao ni Satanas sa pagiging bilanggo nito sa kasalanan. So parang dahil nagkasala ang tao ay naging alipin ni Satanas, at ngayon si Satanas ay kailangan bayaran ng Diyos. At ang bayad ng Diyos para si Satanas palayain ang mga elect o ang mga hinirang ng Diyos, mga sasampalataya, kailangan ang Diyos ay magbayad. At ang hinihinging pambayad ni Satanas ay kamatayan ni Jesus. Dahil buhay ang katumbas ay at si Satanas hindi niya palalayain ang tao sa kanyang pagkakagapo, sa kanyang pagkakakulong, pagkakabihag, ay kailangang i-demand ni Satanas ang pambayad at yun ay ang atonement. Yun yung dugo ni Kristo. So, si Satanas po ngayon ang nag-demand sa Diyos. Sumunod ngayon ang Diyos sa demand ni Satan. Yes, oo. Kaya nga sa mga Pentecostals ay ang kamatayan ni Jesus ang nagpalaya sa tao kay Satanas. Kumbaga, nung magkasala si Adan at Eva, nasa kapangyarihan na sila ni Satanas. At sila na ngayon, si Satanas na ngayon ang naghahari, hindi na ang tao. Bilanggunan niya ang tao. Supposedly, dapat ang tao ang vice regent o siya yung may kapamahalaan sa lahat ng nilalang. Pero noong magkasala sila, ay ibinigay nila yung kanilang kapangyarihan kay Satanas. At ngayon sila'y nabihag. At kailangan na bayaran si Satanas. Kaya si Jesus Christ ay na-born again sa impyerno, no? Ang katuruan ng mga charismatic ay sila Cindy Jacobs ay nang si Jesus ay namatay sa krus, hindi niya binayaran ang kasalanan ng tao doon sa krus kundi sa impyerno. Matindi. Kaya si Jesus ay pumunta sa impyerno nung siya ay mamatay. Sa loob ng 3 araw, pinarusahan siya ng demonyo. Siya ay pinaghagupit siya. Sinalapang at sinipa, tinadyakan.
at pinahirapan at doon niya tinubos ang tao. Kasi nga kailangan si Satanas ang bayaran, kailangan puntahan mo si Satanas sa impyerno para iyong bayaran. At ang bayad ay yung pagpapahirap na yon. Yung kanyang kamatayan at yung kanyang pagiging born again. Kasi na born again eh. Dahil siya namatay spiritually din doon. Kaya ngayon, nung siya makabayad na, nabuhay siyang maguli. Yun ang ibig sabihin ng born again. No? Kasi Jesus is the first born again man. Very strange po yung teaching na yan. View. Very strange pero tinatanggap. No? Kasi nga, nakabalot yung katuroang ito na sobrang malayo sa katotohanan. Nakabalot siya sa mga jargons na akala mo ay maganda. Na kailangan mabalik sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa iyo. Kaya kung ikaw ay sasampalataya kay Jesus na siya'y namatay doon sa impyerno, tinubos ka niya, ikaw ay isisilang na muli. Kagaya din ni Kristo. Kaya si Kristo ang unang born again. Siyang firstborn of all born again. Kaya pala may mga ganun interpretation nila dun sa firstborn eh. Unang na born again. Kaya pagka ikaw ay na-born again, babalik sa iyo yung power na ibinigay ni Adan at Eva kay Satanas. Kaya ngayon, meron ka na yung power to create by your faith. So, if you utter faith-filled words like God, because you are now God, kasi nagiging Diyos eh. Kasi Jesus naging Diyos din nung ma-born again eh. So ngayon, ang tao rin, pag na-born again, nagkakaroon siya ng God nature. Yun, God nature. Ang tawag niya roon ay deity, yung kanyang deity. Kasi nilikha si Adan at Eva, na Diyos din, kaya lang maliit na Diyos. Kaya ang doktrina ng mga Pentecostal charismatic ay we are little gods. Pero tayo ay nabihag at si Satan ang naging big God. So ngayon, nang matalo ni Jesus si Satanas doon sa impyerno, nang mabayaran niya ang kasalanan ng tao, tinubos tayo, nabalik ngayon sa atin yung pagiging Diyos. We are now little gods again. And we can now have power over diseases, over money. Kaya naging karoon ng prosperity and healing gospel. Kasi walang Diyos na mahirap. Walang Diyos na may sakit. Ngayon, para mawala ang sakit at mawala ang kahirapan, dapat mayroon kang sapat na pananampalataya. Faith-filled words. Gaya ng Diyos, nung likhain niya ang mundo, lahat ng creature, ay sa pamamagitan rin ng faith-filled words. Sinabi ng Diyos, so, pwede mo rin gawin yun. Sabihin. You declare, kaya naroon doon galing yun, declare. Name it and claim it. Declare it and have it. Blab it and grab it. I-blab mo and i-grab mo. At angkinin mo, doon galing iyon. Kasi sila mayroong Diyos, sila may kapangyarihan gaya ng Diyos eh. Nag-a-attract sila ng kung anong gusto mo sa universe, ibibigay sa iyo ng pananampalataya mo sa Diyos. So your faith is the power to command God or to move the hands of God. Kaya nga sa kanila, faith moves the hands of God. Parang yung sa kanta eh, Pastor. Love moves. Ay, ito naman, faith moves. Faith moves mountains. So, and ganun din, your faith moves the hands of God. Kapatid. Pinasusunod ng Diyos. Kasi we now have God's victory over Satan when Christ paid the ransom for us. So, muli tayo nakabilang sa kaharian ng Diyos at nasa atin muli ang ating identity as little gods. Talagang kakaiba talaga yung... We have the nature of God in us. Sa G12 ay may tinatawag silang DNA. Spiritual DNA. So, ang spiritual DNA ng Diyos nasa atin na rin. Pagkatapos na tayo isilang na muli. At ang pagsilang na muli ay paniniwala na si Kristo ang nagbigay ng bayad kay Satanas. Kawawa naman. Grabe, no? Si Satanas ang mas makapangyarihan niya. Kasi hindi ka maliligtas kung hindi ni Satanas tanggapin yung ransom. At hindi lang ito sa charismatic at saka Pentecostal, ano? Ito'y narinig ko, isang ilustrasyon tungkol dito, ang narinig ko kay Pastor Proceso Marcelo, no? Ganun po? Oo, ng DCES, in evangelical, no? Kaso nga lang, ang mga evangelicals kasi,
nahaluan ng Pentecostal doctrine, no? Agree po. Mga ano, kumbaga mga wisik-wisik Oo. na mga Pentecostal doctrine nakahalo doon sa evangelical theology. Yung aking nga po pastor na sa mga church, pinagpunan ko, tawag na daw sa kanila, church, Bapticostal. Bapticostal. Kasi meron na, tinanggap na nila yung ano ng Pentecostal. Pati mga kanta nila Pentecostal yun. na. Pentecostal na. So yung doktrina ng Pentecostal doon sa kanta, No. yun na rin ang kanilang doktrina. Kasi ang mga kanta nagtuturo eh. Oh. May doktrina yan eh. Kung ano yung doktrina nung nag-compose, yun ang kanyang ilalabas, no? Kaya akala nila basta kanta, pwede nang kantahin. So hindi man lang nila sinusuri, ano ba ang ibig sabihin nung nag-compose nitong salitang ito? Context nung kanta. May context yan eh. So ay kung yung nag-compose ang context niya eh katulad doon sa hindi masaya ang Diyos sa langit, kaya dinala niya ang langit opo. dito. So doktrina ng self yun eh. Self-gratifying doctrine. Self-centered, man-centered. So ngayon, ito ang isang ilustrasyon ni Proceso Marcelo, Pastor Proceso Marcelo, na aking narinig. So nag-crusade sila kasama ang mga papuri singer. Tapos noong nasa pa-altar call na, bago yun mag-altar call eh. Noon ako'y nagtataka na rin, bakit ganito kababaw? Ba't si Satanas ang kailangang bigyan ng ransom ni Jesus? Parang ang bida si Satanas. Ayun nga. Parang ganun talaga. Parang hari ang demonyo na parang kailangan niya ng offering, 'di ba? Ngayon, ito ang kanyang doktrina. Ito ang kanyang ang kanyang ilustrasyon. Sabi niya sa isang bayan ay mayroong matalinong tao, matandang lalaki na matalino. Lahat daw ng sagot natatanong. Lahat daw ng sagot baliktad. Lahat ng tanong nasasagot. Sa sobrang talino niya, yung sagot natatanong niya. Sobrang talino niya, lahat daw ng tanong kayang sagutin. So, may dalawang bata na gusto nilang itry yung wisdom nung matanda. At nag-usap yung dalawang bata. Sabi nila, dalawang kabataan, sabi nila, puntahan natin si tatay na matalino at ating linlangin. So, ang gawin natin, magdala tayo ng ibon sa ating likuran. Ilalagay mo sa likuran mo yung ibon at ako magtatanong. Pag tinanong ko na, tatang, ito po bang ibon sa likod ng aking kaibigan ay buhay o patay? Siyempre, pag sinabi niyang buhay, papatayin mo, nasa kamay mo eh. Pag sinabi mo naman niyang buhay, patayin mo, nasa kamay mo. Yun nga ang ginawa nila. Kaso, pag tanong nila dun sa matanda, ay, tay, ito po bang ibon sa likuran ng aking kaibigan? Hawak niya ay buhay o patay. Ganun ang sabi ng matanda. Kung sabihin kong patay, pwede mong buhayin. At kung sabihin kong buhay, pwede mong patayin. Dahil nasa kamay mo ang iyong kaligtasan. At sinabi din niya, idinugtong niya, ganun din tayo. Nang si Jesus ay mamatay, tayo ay tinubos niya kay Satanas. Tayo malaya na. Pero nasa iyo kung lalaya ka o hindi. Bukas na ang hawla. Bukas na ang hawla. No? Pero ang problema, nasa iyong kamay. O nasa iyong desisyon, kung ikaw ay lilipad palabas. O kung ikaw ay mananatiling nakakulong. At mananatili kang tila patay doon. So, ang labas ngayon ay si Satanas ang binibigyan ngayon ng authority over man. Parang si Satanas na rin ang mayroong dahilan. Ang dahilan kung bakit kailangan ng Diyos na umaksyon. Siya ang nasusunod. Siya ang nasusunod, hindi ang Diyos. Pero malinaw sa Biblia na tinubos tayo ng Diyos sa kanyang sarili. Wala siyang, hindi siya subordinate kay Satan in whatever aspect. Wala siyang, kumbaga, anumang kapangyarihang ibinigay kay Satanas na sukat na mas mataas na si Satanas sa kanya. Pati sa kasalanan, hindi si Satanas ang Diyos. At hindi si Satanas ang kailangang handugan, kundi siya. Kasi kanino ba nagkasala ang tao? Sa Diyos, hindi kay Satanas. Si Satanas ka ang naging daan para magkasala. Bakit tutubusin sa kanya? Siya nga yung makasalanan. Siya nga yung nanukso eh. Tapos sasabihin mo, ikaw ang nanukso, bayaran kita. Paano yun? So logically, napakahirap ng Parang ginagaya po justify. Parang ginagaya nila doon sa nangidnap yung tao. So yung kidnapper ang dapat na bigyan ng ransom para matubos
mabawi. Ginit. Kaso hindi ganun eh. Hindi naman ang picture ng kidnapping ay picture ng kidnapping sa tao eh. Hindi naman tayo kinadnap ni Satanas eh. Hindi. Kung hindi, si Satanas, kasama rin siyang makasalanan natin eh. At ang tao ang nag-decide na siya magkasala. Yun namang kinidnap eh, hindi naman niya ginusto eh. Yun ang problema eh. May dubang tao nagpapakidnap, tapos tubusin mo ko. Anong ganun, di ba? Ba pwede, yun, self-kidnapping para magkaroon ng monetary, reward. Pwede. Kidnapin mo ako para ipatubos mo ako. Para pareho tayo. May pag binayaran ka, hati tayo. Eh, lukuhan na yon. Dito walang lukuhang nangyari, no? Talagang ang tao ay nagkusa na sumunod kay Satanas at napatukso kay Satanas. Kaya siya ay kailangan tubusin sa Diyos dahil ang Diyos ang pinagkasalanan niya. Nang siya sumuway sa Diyos, nagkasala siya sa Diyos. Tutubusin siya ay sa Diyos din. Hindi kay Satanas. At si Satanas parurusahan din. Diba? In the end, si Satanas ay nasa mainit na lugar sa impyerno, sa sagadagat-dagatang apoy, kasama ang mga bulaang propeta. At totoo pang hindi siya figurative na totoo yun sa Bible. Kaya itong mga Pentecostal charismatic naniniwala sa Luke chapter 16 verse 19 to 31 na pumunta daw doon, si Jesus pumunta doon sa Hades. O yun ang problema doon sa naniniwala rin yung iba na may ganun din. Para ka rin Pentecostal, yun ay figurative lang. Kasi yun ay naka-sandwich sa mga parables. Opo. Naka-sandwich sa parable yung Luke 16, 19 to 31. Ano yan? Mayroong parable sa unahan, tapos siningitan ng hindi parable, tapos may parable uli. Samantalang isang setting. Puro parable yun. Yung buong chapter 16. Kaya nga, hindi po totoo yun na mayroong Hades at yung paraiso ay nasa gitna nilang Hades at paraiso yung kita mo na lang kung literal yung bangin na walang hangganan ang lalim. At sabi nila nasa ilalim ng lupa. Ay paano nagkaroon ng walang hangganan? Bakit walang hangganan? Ay ang mundo ngay may hangganan eh. Paano yun? So it's not true in the very sense noong mismong parable na yun na literal, gagawin mong literal. Symbolic lang siya na may lugar ng pagdurusa at may lugar na kapahingahan at kasiyahan na magpakailanman kasama ang Diyos. Yung Abraham's bosom ay minsan lang din binanggit sa buong kasulatan, doon lang din sa Lucas chapter 16. Wala nang kahit ano doon. So if you want to make a doctrine, be sure that it is mentioned or the words that your doctrine is coming from is also mentioned in the whole Bible. O several mention dapat. Wala namang mention kundi sa Luke chapter 16 lang. Yung Abraham's bosom. That's why it's figurative. It's not real term, na literal term. So yung paradise po doon referring to heaven. Yes, oo. Kasi ang pananaw pa ng mga Jews during the time ng Panginoong Jesus, they have no concept of heaven. Their concept of heaven is a place of bliss and happiness. At yun ay paradise. Yun ang concept nila, parang panlupa lang. Because it's the apostles who who made the doctrine of heaven na ginawa nilang explicit sa kanilang epistles, especially sa Corinthians, na may dinala si Katong Langit. Pero even in the Old Testament, mayroon ng concept ng heaven, pero ang tawag nila paradise. Pero nasa itaas, like nung si Elijah ay kunin ng buhawi. Dinala siya sa itaas, sa langit. Dinagit siya ng ipo-ipo. Yung karwahe, hindi yun ang nagdala kay Elijah sa heaven. Yung ipo-ipo, yung karwahe, ang nagpahiwalay sa kanila kasi ayaw umalis ni Eliseo. Gusto niya sumunod. Takbo ng takbo at lapit ng lapit. Kaya may karwaheng nag-aapoy na gumitna. At nagpahiwalay sa kanila samantalang si Elijah ay tinangay ng ipo-ipo sa langit. Hindi naman po yun yung sinakyan, Hindi po doon sumakay, kaya nga maraming mali doon. Ba't naman sasakay pa si Elijah? Ang Diyos mismo kaya siyang kunin.
So, yun. Yun ang una, no? Ransom to Satan. Huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga magtuturo na tayo tinubos ni Kristo kay Satanas. Ano? Po ganun. Si Satanas pala ang Diyos at sa kay Satanas pala tayo nagkasala. Tayo pa ang Diyos pa ang nag-autang kay Satanas. Pero sa katuruan na tinubos ng Diyos ang tao kay Satanas sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Ang lalabas, may utang ang Diyos kay Satanas na kailangan niyang bayaran. Imagine that. Si Satanas pa ngayon ang bida, no? Tuwang-tuwa si Satanas, no? Kaya ang kanilang kwento kaya daw nang mamatay si Jesus sa krus, tuwang-tuwa daw si Satanas kasi bayad na. Kasi daw, ang sinabi daw ni Satanas, nakipag-usap daw, no? Puro daw. Kasi may narinig din akong ganyang isang Pentecostal na preacher. Nakipag-usap daw si Satanas sa Diyos. At sa tanong daw ng Diyos, Satanas, pakawalan mo na sila. Ang sabi daw ni Satanas, pakakawalan ko sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Sabi daw ni Satanas, sa isip lang niya, naisip, tiyak na hindi ito gagawin ng Diyos. Ang hihingin ko sa kanya, kamatayan. Hindi naman namamatay ang Diyos eh. At ang kabayaran ay dugo. Kailangang mamatay ang Diyos. At siya ay magbuwis ng buhay. At ang kanyang dugo ay kanyang ibubuk. So sabi ni Satanas daw sa kanyang sarili, hindi ito gagawin ng Diyos kasi ang Diyos, Spirito. At saka isa pa, kasi hindi pa gets ni Satanas na ang Diyos ay magkakatawan tao kasi wala pa naman daw mga mga prophecy, no? Tungkol kay Jesus. So, parang akala mo, ang ganda, no? Pero inikatang isip lang, wala sa Bible noon na nakipag-usap si Satanas sa Diyos at ang Diyos nakipag-usap kay Satanas at tinanong daw ng Diyos si Satanas, anong gusto mo? Ang gusto, sabi ni Satanas, finally, ang gusto ko ay dugo mo. Ikaw ang mamatay para palayain ko ito. Ang galing, nag-condition pa. Ang kondisyon na kailangang may magbubo ng dugo ay ang Diyos. Sapul at sapul pa, noong wala pa sa eksena yung mga kwento-kwento tungkol kay Satanas, si Cain at si Abel naghandog na, at si Abel ang dug niya ay dugo ng hayop. So sa umpisa pa lang, God requires blood for the remission of sin. For there is no remission of sin if there's no shedding of blood. Without the shedding of blood. Hebrews chapter 10. So pag walang pagbububo ng dugo, at yun ay hindi galing kay Satanas, kundi sa Diyos. Requirement yun ng Diyos, hindi ni Satanas. Kaya po ito po ang maling mga pananaw. Una, ransom to Satan. Ikalawa, recapitulation theory. Recapitulation. Paano pong nangyari? Ang ibig sabihin ng recapitulation, nakakautal, no? Yung recapitulation theory ay nagsasaad na yung kamatayan ni Jesus sa krus ang nag-reverse ng course ng mankind, yung tadhana ng mundo. At yung attitude ng mundo mula sa pagiging disobedient to obedient. So mula nang si Jesus dahil mamatay sa krus, ay kanyang binaligtad yung disobedience ng tao. At dahil sa kanyang pagsunod, ay parang nakasunod na rin lahat. At makakasunod na rin ang lahat. At naniniwala sila na ang buhay ni Jesus ang nag-recapitulated o ang siyang modelo. Ang siyang modelo ng lahat ng estado ng buhay ng tao. At dahil sa lahat ng stages ng buhay ng tao ay kanyang nirecapitulate, nireverse niya ang nakatakda na attitude ng tao, sa halip na maging disobedience siya, katulad ni Adan, ay magiging obedient na siya. Ang problema ay hindi dito kinikilala yung total depravity or inability ng tao. Yung recapitulation theory. Ang sa kanila parang ito'y isa lamang na modelo at na nagre-resulta sa pagiging masunuri na ng tao sa Diyos. Ang problema, hindi naman naging masunuri ng tao kailanman sa Diyos. Opo. Yun. Kahit kailan, hindi talaga. At ito ay universalism, na parang ang lahat ng tao pwede nang maligtas. Kasi si Jesus naman ang nag-recapitulate ng kasalanan ng tao, ng obedience. So sa pamagitan ng obedience ni Jesus, ay nakadamay na lahat. At parang si Jesus na ang lahat ng tao ay si Jesus na ang dahilan kung bakit sila maliligtas. Kaya nang mamatay si Jesus, dahil recapitulated para sa mankind, lahat ng tao ay ligtas na rin. So kahit ano pang buhay mong meron ka, no? Kasi nakasunod ka na rin naman dahil si Jesus ang tagapagligtas. Kaya nga, for God so loved the world, ito yung kanilang
So mahal ng Diyos ang lahat ng tao kasi nga recapitulation ito Okay. ng justice. So namatay na si Jesus, so lahat malaya na ngayon. Lahat ng relihiyon patungo sa Diyos because of this Kaya po may recapitulation. mga ganyang view na Mm. lahat ng reliyon. Yes, oo. Isa naman. Lahat ng relihiyon ay patungo na sa Opo. Diyos dahil sa recapitulation. Yung nakuha ko na, recapitulation. Opo. So, Ang hirap. ganun ang nila. Mm. Kaso ay hindi talaga siya, mali talaga po yung Yes, universalism. Ito namang isa, ang susunod, ikatlo na maling pananaw tungkol sa atonement ay yung dramatic theory. Dramatic theory. paano naman po siya po. Ang dramatic theory ay kanilang pinaniniwalaan na nang mamatay si Jesus sa krus, he secured the victory in a divine conflict between good and evil. Ito yung final triumph Pero, of good versus evil. oh, So yung kanya kamatayan sa krus ay kanya nang finally tinuldukan ang kasamaan. At sa isang dramatikong kaparaanan, at ang kahulugan ng kamatayan ni Jesus sa krus ay upang tiyakin ang tagumpay ng Diyos sa huli laban kay Satanas at upang mag-provide ng paraan upang tubusin ang mundo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. hindi, no? So, ito ay parang paglalarawan ng tiyak na tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Si Jesus ang nire-represent sa kabutihan at si Satanas ang nagre-represent kasamaan. Nang si Jesus ay mamatay sa krus, no, tinalo niya ang lahat ng gawa ng kasamaan at sa gayon ay victorious na ang mabuti laban sa masama. In the end, Parang karaniwan po yan na, sa mga napapanood natin pelikula, ganyan eh. At the end of the day, yung good ang nananalo. Isa pa nananalo sa masama. parang social gospel Kaya, na parang ganyan. basta gawin lang natin kung ano ang tama, tayo manalig sa Panginoon Kristo, Ganun. pwede tayong matalo ngayon, pero in the end, mananaig Nanalo. sa buong mundo, no, ang kabutihan. So, ang kanila ay buong sangnilikha na ang magtatagumpay. Hindi lang mananampalataya, kundi lahat Lahat. ng tao. So, So, yung tagumpay na Jesus sa krus, ang nire-represent sa tagumpay ng lahat, damay na lahat din. wala nang pala yan. Oo, may pagkakahawig din siya yung universalism. Universalism. May pagkakahawig din. At ito yung itinuturo ng mga social gospelers, no? Na kaya lahat ng tao ay mahal ng Diyos dahil nga nirepresent ng kamatayan ni Jesus ang lahat ng tao, no? Kaya nga nagtagumpay na tayo. Lahat ng mabuti magtatagumpay na sa kay Satanas. Sama-sama. Basta manampalataya ka. Ikaapat ay tinatawag nating mystical theory. Mystical theory of atonement. At ang mystical theory naman ay ito ay tagumpay ni Jesus sa kanyang sariling makasalanang kalikasan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. No, si Jesus daw, ayon sa kanila, di umano, ay makasalanan din. At nang siya ay mamatay sa krus, no, ay pinagtagumpayan niya ang kanyang sariling makasalanang kalikasan Kasan. sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Grabe, no? Parang inasyumpo nila, pastor, na dahil siya ay naging tao, ay Makasalanan din. kasalanan din siya. Ang mga naniniwala sa pananaw na ito ng mystical theory of atonement is that the knowledge of this will mystically influence man and awake his God consciousness. So pagka alam mo yung kaalaman na ito tungkol sa pagtatagumpay ni Jesus laban sa kanyang sa kanyang sariling pagiging makasalanan, mystically mai-influence ka at gigisingin yung God consciousness mo. Yung God consciousness. At ikaw din ay magiging parang si Kristo. Na kaya mo na rin pagtagumpayan ang kasalanan. Ito yung paniniwala ng mga Hindu, Buddhist, na although you are a sinner, but you can escape this reality and you can become like God. One with nature. Kay Brahma. Ito yung mga pananaw ng mga naniniwala sa reincarnation. Mystical mystical. Kasalanan din naman sila, pero pwede silang makalaya, no? Gaya ni Jesus na siya nagtagumpay din laban sa kanyang sariling pagiging makasalanan. Magtatagumpay din ang tao pag naniniwala ka rito. Grabe. Kakaiba talaga yung teaching. Kaya ang
spiritual na kondisyon ng tao ay hindi resulta ng kasalanan, kundi simpleng kakulangan ng consciousness tungkol sa pagiging Diyos. You lack consciousness of God. So that's why you are acting like a sinner. So you are not committing abomination against God, but you are simply lacking the knowledge about God. And that's the consciousness that you must attain so you can be free from sin. Like Christ. Mystically, you can... Parang ganun lang, no? Na hindi po pwedeng managutan. Parang walang pananagutan ng tao. Wala talaga. Kasi hindi ka naman talaga mananagot sa Diyos kasi hindi naman talaga kasalanan sa Diyos yun. Yung ginagawa mo ay dahilan lamang sa kawalan mo ng pangunawa tungkol sa consciousness ng Diyos. Because we are all gods. Kaya nga sa Hinduism at saka Buddhism, pantheism ng karaniwang paniniwala na everything is God. Even yourself is God. You are God yourself. Ngayon, napakalinaw na ito ay wala na suporta sa Biblia. Kaya nga wala tayong mabasang text. Wala tayong ma-support Kasi wala talaga. Kaya para maniwala rito ay ang consequence ng paniniwala rito, ang result ay maniniwala kang si Kristo ay nagkasala rin. At hindi siya perpekto na tunay na Diyos at tunay na tao. At siya magkakaroon ng makasalanang kalikasan. Pero yun nga, mystically, kung maniniwala ka na yung atonement ay naganap sa pamamagitan ng pagtatagumpay ni Kristo sa kanyang sariling kasalanan, kaya mo rin. Kaya mo rin gawin. Kasi si Kristo tao rin lang na makasalanan pero nagtagumpay siya. So kaya mo rin bilang taong magtagumpay. At maging karapat-dapat sa Diyos. Yan yung mystical theory. Ang ikalima ay yung tinatawag nating moral influence theory. Moral influence. At parang influence lang po si Jesus Christ. Sa moralidad ng tao. Nang buhay niya, ang kamatayan niya sa krus, at ang kanyang sukdulang pagpapakumbaba at pagpapakasakit ay isa lamang magandang halimbawa sa lahat ng tao na pwede nating gayahin. Upang tayo man ay magkamit din ng kaligtasan. So ito yung paniniwala na ang kamatayan ni Kristo ay demonstrasyon ng pag-ibig ng Diyos na nagiging daan upang mapalambot ang puso ng tao. Nakukonsensya siya kasi nakikita niya yung ginawa ni Kristo. So parang nahihiya sa sarili, parang ay dapat hindi ako ganito. Si Kristo nga nagpakasakit sa krus. At somehow ay ginagamit ito ng mga tinatawag nating moralistic na mga pangangaral, yung moralism. Na ginagamit si Kristo bilang halimbawa, yung what would Jesus do? Pero yan WWJD. Yan po, Pastor, ang karaniwan ngayon na approach ng mga churches. Arminianism ito Arminianism. Kaya paniniwala nila ay ang tao ay may sakit lang sa spiritual at nangangailangan ng tulong. Wow. At dahil doon sa ginawa ni Kristo ay napapalambot ang puso ng tao at itinutulak ng modelong ito ni Kristo ang tao upang tanggapin ang kapatawaran ng Diyos. Dahil nakikita nila ang pag-ibig ng Diyos para sa tao sa pamamagitan ni Kristo. Yun yung nagtutulak sa tao para pagka in-invite na siya, tanggapin mo si Kristo. Itong kanyang mga ginawa. Lalambot ang puso mo at sasabihin mo, dapat pala talaga magsisi ako. Kasi si Kristo ang simbolismo ng pag-ibig ng Diyos sa akin. Sino ako para tanggihan ito? Kaya nangyayari ay nai-influence lang sila ng moralidad ni Kristo para maunawaan nila kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Ganun lang. At dahil nga may kakayahan sila na paniwalaan ito at tanggapin, and naturally, nangangahulugan ito na kaya nilang iligtas ang sarili nila sa pamamagitan ng kanilang pagpapasya. Kung sila tatanggap dahil sila ay nahipo ng modelong ito, natouch sila, Ganun ang mangyayari talaga. ng kamatayan ni Kristo. So, demonstration lang iyon ng kamatayan ni Kristo. Hindi siya talaga salvific. Ikaw pa rin ang magligtas sa sarili mo. Tao pa rin talaga ang magpapasya. Kung susundin niya, tutularan niya yung moral example ni Jesus Christ. Ang pananaw na ito ay merong elemento rin ng katotohanan, pero hindi ganap na katotohanan sapagkat
Talaga namang yung kamatayan ni Kristo, yung pagpapakumbaba ni Kristo hanggang kamatayan sa krus, Oo. ang pinaka-ultimong halimbawa ng pag-ibig ng Diyos. Wala nang mas magiging lalalim pa na pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa ginawa ni Kristo. Pero unbiblical siya dahil dinideny ng mga ganito ang paniniwala. Opo. Yung tunay na katayuan ng spiritual ng tao. Na akala nila ay patay lang, may sakit lang ang tao. At yun yung view nga ng Armenian na man is just spiritually sick. Like, kaya ating mga kanilang pananaw, ang kanilang mga ilustrasyon, ito ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang ginawa ni Kristo para sa inyo. Ganito kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Pero kung ayaw mong maniwala, kung ayaw mong tanggapin ang Diyos, nasa sa iyo at hindi ka maligtas. Kasi ganito yun eh. Parang may sakit ka, nag-o-offer ang doktor, ito inumin mo, ayaw mo namang inumin. So sick ka lang. Opo. Kaya lang kailangan tulungan mo ang sarili mo. Kailangan mong inumin ang iyong gamot. Pag hindi mo ininom, kahit na naniniwala ka, hindi ka rin maligtas. Ganun ang Arminianism. Hindi patay. Hindi patay. Hindi sila naniniwala na walang kakayahan ang tao sa kanyang sarili na iligtas ang kanyang sarili sa kaparusahan ng Diyos. Talang malinaw po sa Biblia na tinuturo na talagang tao ay patay at nangangailangan siya ng regeneration. Muling pagkabuhay. Yung pagkabuhay. Yung spiritual birth Ayun, o born again experience. At dinideny din ng ganitong pananiwala na yung kamatayan ni Kristo ay siyang kabayaran talaga sa parusa natin, no? sa Panginoon, sa Diyos. Kaya walang tunay na handog ang tao, no? Pag sa pananaw na ito, walang tunay na handog para sa kasalanan. Kasi example lang siya eh. Example lang. Ano lang siya eh, influence lang siya eh. Yun. Yung ika-6 ay yung tinatawag na yung example theory. Example theory naman. Yung isa is moral influence theory. Ito naman ay yung example theory. Parang halos magkapareha sila. Pero yung example theory ay ang paniniwala na ang ginawa ni Kristo, ang kamatayan ni Kristo, ay simpleng pagbibigay lamang ng halimbawa ng pananampalataya at pagsunod para bigyan ng inspirasyon ang tao na maging masunurin sa Diyos. Para ding moralistic view eh, no? Meron po. Na 'di ba maraming mga mangangaral na laging ang papaksa ay buhay ni Abraham. Tapos tularin niyo si Abraham, number 1, number 2, ito kanyang ginawa. Tapos buhay ni Moises. So kukunin yung mga example sa buhay ni Moises kung paano siya sumunod at yun ang gagawing application. Moralistic preaching galing din dito. No? Moralistic pa rin po. Dahil ang tao naman ay spiritually alive pa rin, spiritually alive, hindi siya talaga patay sa kasalanan. Spiritually alive, no? At hindi siya spiritually dead, so may kakayahan siya na sumunod. Sa example. Grabe yan. Ang moral influence at saka yung example theory ay pareho lang na dinideny yung hustisya ng Diyos na kinakailangan niya ang pambayad sa kasalanan at ang kamatay ni Jesus sa krus ang bayad. Ang pagkakaiba lang doon sa moral influence, yun nga, at saka example theory ay ang moral influence theory ay nagtuturo na itinuturo ng kamatayan ni Jesus kung gaano tayo iniibig ng Diyos. At ang example theory naman ay nagtuturo na ang kamatayan ni Kristo nagtuturo sa atin kung paano tayo mabuhay. Yung isa ay yung theological aspect na mahal ng Diyos ang tao. At yung isa naman ay paano tayo mabubuhay. Yun ang dapat nating tingnan sa ginawa ni Kristo. Gawin natin siyang example. Yung isa naman ay kung paano tayo inibig ng Diyos ganun kalalim dahil sa ginawa ni Kristo. Yun yung moral influence. At yun yung makaka-influence sa atin. Isipin mo lang yun, no? May inspect tayo ngayon na sumunod. Inspire po. Gumawa. Yung example theory naman ay, ano ang ginawa ba ni Kristo? Gayahin natin. So yung ginawa ni Jesus Christ, yung moral example. Ano tayo? Inspiration lang, more on the mind. Opo. Ito naman is
more on the heart. Kailangan natin gawin. Pagsamahin mo na lang para pareho talagang kompleto ka ng kulto na. And then, ikapito ay yung commercial theory. Commercial theory. Ito yung nakikita ko, ito yung turo ng mga Judaizers During that time ng Galatians, no, na sinulat niya na yung opo. the other gospel, yung pinipervert nila Yung mabuting balita. ang mabuting balita. Kasi ang commercial theory ay naniniwala na ang kamatayan ni Jesus ang nagdala ng infinite honor, walang hanggang, walang katapusang karangalan sa Diyos. At dahil dito, dahil sa kamatayan ni Kristo na nagbigay ng walang hanggang karangalan sa Diyos, binigyan ng Diyos si Kristo ng reward na hindi niya kailangan. Binigyan niya ng ginantimpalaan niya si Kristo, pero hindi niya yung kailangan, kaya ibinigay niya yung reward niya sa tao. Parang commercial ba? Parang commercial na hindi niya tinanggap yung kanyang pabuya. So, kanya nga yung ibinigay sa tao. Meron nangyaring ang tawag dyan, donation. Dinonate. Opo. Dahil hindi ko naman na niya kailangan yan. Iyon na. Oo, Yun sila na, na kailangan Donation. Ang pinaniniwalaan ng mga ganito na paniniwala ay naniniwala sila na ang kalagayan ng tao sa spiritual ay yung dishonoring God, yung hindi siya nagpaparangal sa Diyos. At kaya ang kamatayan ni Kristo ang nagdala ng walang hanggang karangalan sa Diyos at mai-apply ito. Ito yung hyper grace doctrine. Pag ini-apply ito sa iyo sa kaligtasan, kahit anong gawin mo na, malaya ka na. Hyper na hyper po Oo, bakit? Binigay na ni Kristo sa lahat Hindi naman niya yun kailangan, ibinigay sa iyo, wala ka rin ginawa. Dinonate sa iyo yun So hindi na maaalis sa iyo yun. Yun yung hyper grace doctrine. Yung governmental theory ang Judaism, no? Hyper grace. Kaya nga this theory, no, highlights the parang passing of all the rewards from Christ to man. And so, their need of a completely new nature is available in Christ through that commercial transaction, not through regeneration. Commercial transaction. That's a commercial transaction. Outward, pa rin po, no? Outward pa rin. Outward, tawag dito, possession. Opo. And profession. Not internal. Tapos, ang sumunod, ikawalo, ay governmental theory. Ito yung sinasabi ko na Judaism. Ito ang turo ng Judaism. Parang, ang kamatayan ni Kristo ay pag-demonstrate ng napakataas na pagpapahalaga sa kautusan at ang kanyang saloobin sa kasalanan. Doon nakikita kung paanong ang kautusan ng Diyos ay napakataas na dapat sundin. Yun nga. May law. At sa pamamagitan ni Kristo, may dahilan ang Diyos upang patawarin ang makasalanan. At yung sasampalataya at tatanggapin ang kamatayan ni Jesus, ang maliligtas. Pero hindi sapat. Umpisa lang yon. So kailangan na ang tao ay sumunod pa rin sa kautusan. Yun ang problema. Tutulungan mo pa rin. Tulungan pa rin. So this view falls short in that it does not teach that Christ actually paid the penalty of the actual sins of any people, but instead his suffering simply showed mankind that God's laws were broken and that some penalty was paid. Somehow may similarity, no? At ito yung huli. Ito yung ating paniniwala. At yung tinalakay natin. Kaya lang under this theory of atonement, nagkakaiba-iba pa rin ng diin at pananaw. Ito yung penal substitution theory. Anong ibig sabihin ng penal substitution theory? Ang pananaw na ito ay
ang paniniwala na ang pagtubos ni Kristo ay vicarious, ibig sabihin ay Institutionary. tunay na siya'y naging tao at siya ay tunay na nagbayad ng parusa, penalty. Substitutionary sacrifice, ibig sabihin ay meron siyang object na hinalinhan. Hindi siya parang namatay na parang Wala lang. hit and miss na ako'y mamamatay kahit sino lang. Kaya nga substitutionary, may sinubstitutan. Merong object ng kamatayan na itong sila ang aking isa-substitute. Hindi kasi pwedeng maging substitute kung walang may isa-substitutan. Parang sa basketball, no? Substitution. O, tinawag mo, wala naman yon, taong yon sa loob. Sinong papalitan ko? Hindi pwedeng may substitute kung walang isa-substitute. Kaya nga, pag sinabi ng substitutionary death, lagi nang may object ang kamatayan. Meron talaga siyang kinamatayan. At yung bisa ng kamatayan niya ay para sa taong yon. Para sa kinamatayan. Para sa kinamatayan niya, hindi para sa lahat ng tao gaya ng paniniwala ng universalism. Hindi ganoon. Talagang mayroong pinapututungkulan ng yung kamatayan. At sinatisfied ng kamatayan ni Kristo ang hinihinging hustisya ng Diyos dahil sa kasalanan. So talagang actual payment sa Diyos din. Hindi kay Satanas, kundi ang Diyos mismo ang pinagkasalanan ng nagkasala. Ang Diyos pa rin ang nagbigay ng pambayad para sa kasalanan ng nagkasala sa Kanya. So ang nangyari ay, it's only in real Christianity na ang Diyos mismo ang nagbigay ng panghandog para sa Kanyang sarili. Usually kasi, at yun talaga lang, ang sa ibang reliyon, ang turo lang talaga ay, ikaw ang magdala ng handog mo. Walang pakialam ang Diyos sa handog mo. Ikaw ang mamili ng ihandog mo. Ikaw maghahandog ba't naman ako pa ang magbibigay? So, kailangan maghandog ang tao at pipili siya ng anumang gusto niyang handog ayon sa kanyang pagkaunawa at sa kanyang pananaw kung sino ang Diyos. Kung napakalaki ng kanyang sa Diyos, malaking-malaki ang handog niya, buhay. Buhay ng anak niya. Maaring ito ay isang alaga na pinakamamahal niya. O maging ang kanyang sarili, pwede niyang ihandog para mamatay. Napaka-subjective pala po yan, Pastor. Ang nangyari, ang Diyos mismo, hindi niya inibig ang handog ng tao. Dahil walang handog ang tao na pwedeng makapag-satisfy sa kanyang hinihinging demand. Hebrews chapter 10 mo. Hebrews chapter 10. Kaya ang ginawa ng Diyos ay nagbigay siya ng panghandog sa kanyang sarili. Yes. Na yun ang kanyang hinihinging hustisya, na yun ay sasapat yung handog na yun para maibsan yung kanyang walang hanggang puot. Kaya nga ang Diyos ay nagkatawan tao, si Jesus ay walang hanggan din naman dahil siya Diyos, pero nagkaroon ng hangganan ang kanyang pisikal. Dahil kailangan na ang maghahandog din ay walang hanggan. Pero ang kanyang nire-represent ay may hangganan. Kaya sa kailangan siya ay kapantay noong hahandugan niya. Kailangan siya Diyos din. At kailangan siya kapantay din ng kanyang isa-substitute. Kasi hindi pwedeng hindi siya kapantay ng tao. Paano niya ngayon mai-represent ang tao? Tama. Hindi naman siya tao. Kaya ang tutubusin sa kasalanan, tao. Hindi naman po pwedeng Diyos lang siya. Tapos tutubusin niya ay tao. Hindi commensurate doon sa kanyang tutubusin. Hindi niya mai-represent. Kaya sabi sa Hebrews chapter 10, no? We have a high priest, no, in heaven, na pumasok si Jesus sa dakong kabanal-banalan sa langit. At dahil tayo ay may saserdote na naging tao rin, nakakaunawa siya sa atin. Kaya siya karapat-dapat na handog. At siya karapat-dapat na naghandog. Kaya nga si Jesus, kita mo siya rin ang Diyos na handogan. Siya rin ang tao na naghandog. At siya rin saserdote na naghandog sa kanyang handog. Dahil ang handog niya ay sarili niya. So siya ang naghandog sa kanyang sarili at ang handog niya ay tao rin. Pero dahil siya ay Diyos din, nasatisfy niya ang Diyos. At dahil siya ay tao rin, nauunawaan niya kung paano maging tao. Kaya ngayon lahat ng pain ng tao ay mai-represent niya nung siya ay nagkaroon din ng pain. Nang naranasan din niya ang pain, naranasan niya ang pain para sa lahat ng tao. Naranasan niya ang lahat ng naranasan na limitasyon ng pisikal ng tao, mauhaw, magutom, masaktan, itakwil, yung
pagdurusa sa kanyang emosyon, nung iniwan siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan, ng mga alagad, at siya ay tinuya ng mga tao na kanyang pinagaling, ng kanyang mga pinakain, no? Siya'y pinagtutulakan, tinanggi, pinagsampal-sampal ng mga sundalo, at pinagsugalan ang kanyang natitirang kasuotan ng mga sundalo. O lahat ng kahihiyan bilang tao, lahat ng emosyon bilang tao, lahat ng sakit ng katawan bilang tao ay totoo niyang naranasan. Kaya sabi nga ng manunulat ng Hebreo ay siya karapat-dapat na saserdote dahil nakiramay siya sa ating mga kahinaan bilang tao. Kumbaga, nakadama siya ng ating nadarama bilang tao. Kaya marapat lamang na siya ay maging tagapamagitan sapagkat kanyang naunawaan kung paano maging tao dahil siya tao rin. At siya na may karapat-dapat na handog sa harapan ng Diyos sapagkat siya ay Diyos din na walang hanggan. Na kayang na-commensurate sa hinihinging hustisya ng Diyos yung pambayad niya dahil siya banal eh. Ang hinihingi kasi ng Diyos na handog ay banal din. At walang hanggan din. Kasi walang hanggan siya. Kaya hindi kasi pwedeng masatisfied ang walang hanggang puot at pag-ibig at galit at lahat ng walang hanggang essential attributes ng Diyos kung ang maghahandog ay may hangganan lang. Kasi kapos sa kanyang person. So kaya kailangan ang person na maghahandog ay Diyos din. Kaya nga mayroong second person of the Trinity, and that's the Lord Jesus Christ. He fully complied with all the requirements and demands of God in righteousness, in person, in nature, so that God, who is holy and infinitely righteous and infinitely loving, ay kanyang mailapat yung kanyang walang hanggang hustisya doon sa walang hanggang Diyos na nagkatawang tao. At dahil doon naibsan ang kanyang puot at galit. At ang tao ay maaari na ngayong maligtas at maituring na walang kapintasan na rin sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo na kanyang ibinibigay sa lahat ng sumasampalataya. Kaya ang ating kaligtasan ay bunga ng talagang aktwal na pagbabayad ng Panginoong Kristo para sa ating kasalanan. At yung aktwal na nabayaran at aktwal na nasatisfied niya yung hinihinging demand ng Diyos para ang kasalanan natin ay mabayaran at once and for all, matubos tayo at tayo'y makasama niya sa langit. At wala nang titingnan ang Diyos sa atin na kakulangan, na pagkukulang. Wala nang makikita sa atin ang Diyos na blemish ng kasalanan. Sapagkat hindi ang ating sarili ang nakikita ng Diyos sa atin, kundi ang katuwiran ni Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritong nasa atin. Kaya ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay ang Diyos din naman na nagbigay ng katuwiran sa atin at ang Diyos Espiritu hindi naman na nananahan sa atin na siyang nagbigay daan upang tayo ay makatawag ng Ama sa Diyos. Kaya nga ang ating kaligtasan ay complete, paid in full ang ating mga kasalanan, ang ating kaligtasan ay kumpleto, walang hanggan, hindi nawawala, tayo ay hindi kailanman iiwanan ng Diyos. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At kung tayo ay makulit, tayo ay masyadong masutil sa Diyos, Kanya tayong papaluin upang tayo ay madidisiplinahin para tayo manatili sa daan na lalakaran natin. Kaya nga hindi kailanman mawawala ang kaligtasan ng isang Kristiyano. Kung tipong may mga taong naging Kristiyano, pagkatapos ay nawala at sa bandang huli ng kanilang buhay bago sila mamatay, itinakwil pa ang Panginoon Kristo. Hindi po nawala ang kaligtasan noon. Hindi talaga siya tunay na naligtas sa umpisa pa lang. Kaya hindi po nawala ang kaligtasan niya, kundi kanya lamang na-demonstrate sa huling sandali ng buhay niya na talagang siya hindi tunay na ligtas. Lumabas ang totoo. Lumabas lang ang katotohanan. At kaya nga po tayo ay sumasampalataya na ito lamang ang tanging theory, pananaw sa atonement na makakasatisfy sa Diyos, no? Yung penal substitution theory, na ang lahat ng aspeto ng ating pagkatao, ito'y ang paniniwala na wala tayong nagawa ni isang kusing. Hindi tayo nakapagdagdag o nakapag-ambag man lamang ng kahit isang guhit
no, sa ating kaligtasan. Ang lahat ng aspeto ng ating buhay, ang ating isip, ang ating kalooban, ang ating emosyon ay nakurap ng kasalanan. Kaya nga tayo ay totally unable, depraved, and spiritually dead. At yung kamatayan ni Kristo ang nagbayad ng parusa para sa kasalanan. At sa pamamagitan ng pananampalataya, nakaloob din naman niya sa atin nang tayo isilang na muli. Matatanggap natin at mai-enjoy natin at mararanasan ang paghalili ni Kristo sa atin doon sa krus bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan. At ang pananaw na ito ng pagtubos, ang naka-align, no, ng accurate sa Scripture, sa pananaw ng kasulatan, sa kasalanan, sa kalikasan ng tao, at sa resulta ng kasalanan, at ang ginawa ng kamatayan ni Kristo para sa makasalanan doon sa krus. Penal substitution theory. So, yun, Pastor, may mga tanong po Sige tayo. po, tayo ay mag-entertain na ng mga tanong. Sa una tayo. May, Okay, siguro mga tatlo itong tanong dito. sige. Yun, kay Brother Elmer. Mga kapatid, natalakay nyo na po ba ang Urdo Salutis? Maganda din po para magkaroon ng clarification ang mga bagong mananampalataya. Hindi po natin natalakay. Talakay na natin yan. Tingnan mo po sa YouTube, no? Naroon na po yung Order of Salvation, election. Meron na. Matagal na po kasi kaming nagpa-podcast, kapatid. Kung bago ka pa lang po, ay available po yung atin pong mga last podcast since 2000. Actually, since 2017. Nag-start kami 2017, 2016. Kaya lang nawala na po. Yun po ay audio lang nung una. Wow. Nawala na yung sa website namin nilalagay eh. So nawala yung website namin, nawala lahat yung audio namin. Sayang yun. Maganda. Tapos mga 2019 uli. Nag-resume naman video na noon. Video na. Tapos yung pandemic, no, ako na lang kasi wala na yung kasama ko eh. Wala pa namang mga app na ganyan na magaganda na. And then 2021 nag-resume ulit tayo na 2024. Opo. Pero mayroon po na tayo ng 2020, 2021, 2020 hanggang 2022, 23 na paminsan-minsan dahil nga po sa pandemic during that time. Yun. So, yun po, puntahan niyo po ang Danaro Gate. Ano ang ating TNG Ministry sa YouTube. At hanapin niyo po ron. Naroon na rin po ang lahat ng inyo pong pwedeng malaman tungkol sa Ordo Salutis. Meron tayo noon, Ordo Salutis eh. Oo, naalala ko. Oo, meron yun. So, yun. Nandun po yun. Ano pa po? Kay Brother Homer, Paharo Sustino. Pastor, tanong ko ngayong gabi, ang mga namayapa po ba ay natutulog lang? Ang halimbawa nila ay si Lazarus noong buhay po. Ay di naman po sinasabi na bumaba ka muna dyan sa langit. Yan po halimbawa nila natutulog lang ang mga namayapa na kay Kristo. Kasi po, ang salitang natutulog ay isang euphemism. Ang ibig sabihin ng euphemism ay pagpapababaw ng salita para hindi masyadong masakit sa nakikinig. Kaya po yung salitang pagtulog ay binanggit sa Old Testament at New Testament patungkol sa patay. Natulog na si Abraham. Hindi ibig sabihin natutulog lang talaga. Yun ay figurative word para po sa namatay. Kaya nang sabihin ni Jesus na si ay natutulog lamang, si Lazaro, euphemism lang yon. Ayaw niyang bigyan ng sobrang pagdadalamhati. Pero alam niyang patay na, no? Kaya nga nagpadaan pa ang Panginoon Jesus ng ika-4 na araw o pang-4 na araw bago niya binuhay. Para patunayang patay talaga. Kaya di ba nang siya pumunta, nakalibing na nga po si Lazaro. Hindi po natulog si Lazaro as in literal na natulog. Totoo siyang namatay. Ngayon, ang tao po, pag namayapa, ay minsan tinatawag nating natulog na o sumakabilang buhay. Minsan namayapa. Minsan ay yumao o natulog. Minsan nga tayo ay nagsasabi pag may mga sa Facebook, no, pag kami may mga namatay, see you tomorrow. Parang gano'n. Good night. Parang natulog lang. Kasi yun ang ibig sabihin natulog siya. Good night. Ibig sabihin, natulog lang siya ngayong gabi.
At makikita ka bukas. Ang ano nga na ba, see you in the morning. Pwede naman ibig sabihin, bukas, makikita uli siya. Mga figure of speech po yon. So yung pong salitang natutulog ay hindi po talaga natutulog. When it refers to the dead, talagang patay na. Kaya yun ang mali ng mga doctrine, yung may doctrine ng soul sleep, yung pong Jehovah's Witness. No? Yan. Natutulog lang daw ang kaluluwa sa libingan at pagdating daw ni Jesus, gigising. Easy. At pagka daw hindi mabuting tao at hindi rin member ng Jehovah, ay maa-annihilate. Yung tinatawag na annihilation of the soul. Mawawala na lang. So, hindi po yun biblical kasi po ang sabi ng Panginoon Kristo ay may paghuhukom at sa huling paghuhukom ay ihihiwalay ang mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Doon sa Pahayag chapter 20, mababasa ninyo yan. At yun namang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawang apoy. Yes. At doon sila magtatagis ang mga bagang, magdurusa. So literal po na may pagdurusa ang tao, may resurrection. Ngayon, yung pong natutulog ay hindi mo pwedeng sabing bumaba ka muna dyan sa langit, no? Wala rin pong bumaba mula sa langit, kundi ang Panginoon Kristo din. Ngayon po, yung may mga iba-ibang view doon sa kay Lazaro. Ang iba ay si Lazarus ay talagang binuhay na mag-uli, kaya lang ang ginamit na katawan ay dati pa rin katawan. Hindi yung parang resurrected na ginawang glorified. Kumbaga, resurrected, nabuhay na mag-uli, namatay talaga, nabuhay na mag-uli, pero binigyan pa rin ng kamatayan pa rin, nakatangian. Mamamatay pa rin. Yun namang isang view ay si Lazarus ay hindi tunay na namatay, resuscitated lang. Kasi daw ang katawan hindi katawang makalangit. Pero ang sagot nga ay yung isa, resurrected but not given glorified body. Doon ako sa isa, na resurrect talaga kasi patay na eh. Patay na talaga kasi 4 days na sa libingan. Kaya nga nung siya ay pinabubuksan niya ang pintuan ng libingan ni Lazaro, may mga nagsabi, Panginoon, di yata't mabaho na yan. Patay na 4 na araw na siyang patay. Ibig sabihin, hindi na pwedeng buksan, no? Makaka-contaminate sa air. Sabi niya, hindi, buksan ninyo. Tapos pinabangon. Lumabas ka, Lazaro. Siya na ang pinalabas. And I do believe si Lazaro, somehow, yung kaluluwa niya talaga ay nakarating din sa langit. Kasi may isa ring tao na nakarating sa langit ang kaluluwa. Pero nabuhay din. Si Paul. Sabihin niya, may isa kong kilalang tao na pumunta ang kanyang kaluluwa sa langit, nakarating siya sa ikatong langit. Nakakita siya roon ng mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita ng tao. Kakabali siya. Ganun din, naniniwala ako, like Paul, Lazarus' soul and spirit also went to hell. Also went to heaven. Went to hell. Kasi si Lazarus naman yung isa, yung parable naman yung mayaman, rich man. So niniwala ako si Lazaro, bukod kasi yun akala nila yung Lazarus and rich man, akala niya yung Lazaro doon ay yung totoo ring Lazaro, hindi po. That's only parable, hindi po yung si Lazaro. Pangalan lang yun. Pero yung isang Lazaro talaga na namatay, na kapatid ni Marta at Maria, yun talaga, naniniwala ako. Hindi lang siya na-revive, hindi lang siya na-resuscitated, talagang siya resurrected, but still given a corruptible body. Hindi siya glorified. So, yun. Yan po. Kahit hindi po pwedeng pababain, Hindi, wala na pong bumababa na patay. Ito, Pastor, kapatid ko po ito. Sige. Taga sa Marikina. Okay. Si Ryan. Yung atonement po ba ay para sa lahat ng tao at yung redemption po ay para lang sa kanya? Pinili at na ililigtas. Yes po. Ang atonement po kasi ay para lang sa para pawiin ang parusa sa original na kasalanan. Para lang takpan. Kasi hindi naman po pinaparusahan, hindi rin pinapawi ang parusa, kundi para takpan sa paningin ng Diyos. Kasi hindi naman pwedeng parusahan yung ikaw lang ay nagmana ng makasalanang kalikasan. Hindi dahil sa iyong nature lang na makasalanan ka, kaya ka parusahan, kundi parurusahan ang taong makasalanan dahil sa ginawa niyang kasalanan. Yung actual sin. Yung tawag doon ay willful sinning and actual sinning. Pero yun nga, that's a fairly new view. But I do believe that's not new dahil marami akong nabasa rin. When I was studying about infant salvation,
1600s, no? Nakahanap ako ng mga lumang-lumang libro na may kapareho ng aking pananaw. Na yung atonement is for original sin. And pero hindi talaga, hindi siya malinaw. Mayroon lang hint na may dalawa talagang tinubos yung original sin at saka yung actual sin. So yun po, tama. So yung pong atonement ay para sa lahat ng tao, yung redemption ay para lang sa pinili. Yes. Malinaw doon sa 1:29 ng John. Saka po yung 1 John 2:2 na si Kristo ay namatay rin para sa mga bulaang propeta. Yes. Pero hindi po yun para sa actual sin nila o redemption, but atonement yun for their being sinful as children of Adam. So ito po, Pastor, kay Joey Becky. Pero tingnan po natin kung tama itong view niya. Si Kristo ang tanging tagapagligtas dahil siya ay Diyos na namatay na kayang tumbasan lahat ng tao, buhay ng tao. Siguro yung isang pananaw ni Paul Washer, no? Na may nagtanong daw, how can the death of one man be enough for the salvation of all men, of those who believe? Ngayon, ang sabi ni Paul Washer dyan, imagine natin na may timbangan, si Kristo ay naroon sa kanan na tara at ang lahat ng tao, lahat ng nililang ay nasa kaliwang tara. Ilagay mo doon ang lahat ng mga bagay at ilagay mo si Kristo doon sa opposite side. Alin ang mas matimbang? Siyempre ang Diyos, si Jesus. Dahil si Jesus lang ang lumikha ng lahat Paano may halaga yan? Masahalaga pa ba yan sa lumikha? Ganun din. Dahil sa sobrang halaga ng buhay ni Kristo, dahil sa kanyang pagiging Diyos na naging tao, walang kapintasan, kaya niyang bayaran ang lahat. His death is enough. Only that, He actually paid the penalty of those elect. Ang kanyang hinirang din. Kasi may subject Kasi namatay siya para sa kanyang mga hinirang. Sa kanyang mga tupa. John 10:10. Binibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Paano? May mga kambing. John 10 chapter 28. 29 yan tayo. May isa pa siyang tanong. Kay Brother Rosel po. About sa dugo, ano po paliwanag niyo sa pagkain ng duguan? Yan po ay hindi masarap kainin pag walang puto. Masarap po yan pag may puto. Ang pagkain po ay patungkol lamang sa mga bagay na nawawala. At yan po nilinaw ng Panginoon na yan po para lamang sa mga Hudyo. Ang hindi pagkain ng dugo, ang hindi pagkain ng mga hayop na itinuturing na marumi, gaya ng baboy at iba pa, paniki, ang hindi pagkain ng mga lamang dagat katulad ng mga limango, ng mga shellfish, mga talaba, hipon. Yan po'y para lang sa bansang Hudyo para ma-distinguish, o maging kakaiba sila sa lahat ng bansa. That's their character, that's their difference against doon sa mga nakapalibot na bansa upang alam nila na sila'y malinis at sila'y sa Diyos. So kung kumakain yung mga Canaanites, yung mga Jebusites, yung mga Hittites, Philistines, ng mga marumi, wala silang anumang bawal. Pinagbawal ng Diyos yun para malaman ng lahat ng tao na sila'y kay Yahweh. Hindi kumakain yan. Israelite yan. So yun ang pagkakakilanlan. Halimbawa, pag sila'y nakipamayan, hindi sila kakain ng mga pagkaing binawal ng Diyos. Kilala agad sila ng mga tao. Yan lang kasing mga Israelita, yan lang ang hindi kumakain. So kaya ibubukod, igagalang pati sila, ginagalang sila ng lahat. Tsaka ang connotation noon, yung mga taong yan malinis. Kasi hindi ako kumakain ng baboy, mahurimi nga naman ng baboy. At wala po yung kinalaman sa kaligtasan. Yes, wala po siyang, Hindi po siya salvific, yung pag-iwas. Hindi ka nga kumain ng dinuguan. Paglabas mo, mura ka dito, mura doon, di ba? Sigarilyo dito. Sigarilyo doon habang naghihintay ka ng samba, Ganun din. O pagkasamba, sigarilyo uli, sigarilyo dito. Ano noong hindi pagkain ng dinuguan? So yan po ay mga patungkol lang sa mga nauubos, mga bagay na nauubos. At ang mahalaga ay ang pananampalataya. Yes.
Hindi yung mga pagsunod sa mga relihiyon, mga gawaing panrelihiyon na hindi naman nakapagliligtas. Pero, syempre, bukod yung pagsunod sa kautusan na moral. Yung kasi ceremonial law, yung mga hindi pagkain ng mga rumi, kasama po yan sa mga ceremonial laws. Yung, ano po, Pastor, yung pagsunod sa mga ceremonial laws, Mm. ginagawa pa rin ngayon, ang tawag doon, legalism. Legalism po yan. Kaya kung ikaw po ay gusto mong kumain ng dinuguan, nasa sa iyo kung hindi naman bawal. Ito'y ano na lang eh, it's a matter of conscience. Po. Ako, it's a matter of medical Ah. condition. Kung halimbawa, may high blood, alam mo yung dinuguan ay ang halo-halo yan na may taba ng baboy, may atay, may puso, may bituka, ganyan yan eh. Ah. Ay di, pag kumain ka niyan, may high blood ka. O ay di, for the sake of your health. But that, because you are adhering to the ceremonial law. Tama. Yun. O kaya naman, kung ikaw naman ay ayaw mo kumain ng dinugan, panay ka naman balot. Eh yung balot, mas matindi yan eh. Di ba? Opo. Kasi minsan, may ano na yan eh, mayroon ng balahibo eh, no? Buhay na siya, na Buhay pinatay mo. At least yung dinugaan, pinatay mo muna bago mo. Yung buhay pa, nilaga mo na. Mas malupit. Diba? Kasi yung baboy, at least pinatay na muna bago katayin. Ayun eh, buhay pa eh, nilaga mo na eh. Mas malupit ka. Tsaka yung dugo nandoon, di mo na inalis. At least yung dinuguan, di ba, yung baboy na inalisan na ng dugo, kahit di dinuguan, pero mga sarsyado, at least pinatulo na kahit paano ang dugo. Pero yung balot eh, hindi na talaga pinatulo eh. Sinipsip mo na. Hindi raw po niya makita sa God question, Pastor. Pwede ka naman mag-send ng question sa God question. Alin daw yan? Anong tanong na yan? Yan po yung sinagot mo yata. Wala po yun. Meron po yun. Bawal bang kumain ng dugo ang Kristiyano? Meron po yun. Meron doon. Ang iyo pong hanapin, pagka po kayo maghahanap sa God questions, yung root word, yung keyword ang ilagay niya. Halimbawa, dugo, dinuguan. Kahit hindi yung buo, kasi minsan hindi nakikita pag binuo mo yung tanong, kasi malayo eh. Pero ang ilagay po nyo, yung ano lang, keyword, like, lalabas yun. kumain, dugo, dinuguan. Yan, lalabas yan. O kaya kung sa English, blood, eating, blood. Yan. Naniniwala po ba kayo na si Kristo ay hindi po, bukod po ang Diyos Ama sa Diyos Anak. Ang Yahweh po ay term lang para sa Diyos. Hindi po yan pangalan mismo ng Diyos. Yan po ay isa lang sa tawag sa Diyos. At ang salitang Yahweh, ang ibig sabihin, I am that I am. O I am that I will be. Ibig sabihin, ako'y si ako nga. Yun lang ibig sabihin ng salitang Yahweh. Bagamat ginamit din ni Jesus Christ yung salitang ako nga, hindi ibig sabihin, siya yung Ama. Hindi po. Magkakaroon ng confusion. Hindi. Oneness po yan. Yeah. Pag si Kristo din si Yahweh, oneness yan. At yung kanya pong... Hindi po Trinitarian yan. Yung comment niya po kanina, Pastor, tungkol dun sa yung Diyos, Diyos na namatay, hindi na mamatay ang Diyos. Yun po. May sinabi siya. Sige daw, may sinabi ba siya Pero na po, ang Diyos na namatay? Ayan, sa unahan pa siguro, sa taas pa siguro. Siya ay Diyos, yun nga, naroon nga, si Yesu Kristo ang tanging tagapagligtas. Si Kristo Dahil siya ay Diyos na namatay. Hindi po namatay siya bilang Diyos. Siya po ay namatay bilang tao. Pero pwede rin nating intindihin na siya ay Diyos na namatay kung alam mo na hindi ang namatay ay ang Diyos. Yes. Okay. Siguro siya pwedeng mas accurate para hindi magkaroon ng confusion. Siya ang tanging tagapagligtas dahil siya ay anak ng Diyos na namatay. Kasi pag sinabing Diyos, ay hindi po namamatay. Yung anak ng Diyos ang namatay. Kaya nga may confusion si Joen BK doon sa oneness di ba? At sasabi niya, si Kristo ba ay si Yahweh din? Tapos dito siya ay namatay. So siya si Yahweh na namatay. Maaring yun ang context. Pero yun nga po, hindi po si Jesus ang Diyos Ama at hindi ang Diyos Ama si Jesus. Yes. Magkabukod po na persona pero iisang Diyos. Doon po meron po kaming tinalakay na Trinity, no? Inyo pong balikan yung Trinity, makikita niyo ron yung pananaw ng Trinitarian doctrine. Yung mga false teachings about Christ. Yun, natalakay natin. Kakatalakay lang po namin. Mga 3 weeks ago. Yeah. So, balikan nyo po sa YouTube. Yung Trinidad o yung mga maling paniniwala tungkol kay Kristo o Christology.
Ang maling paniniwala ay si Kristo din siya ang Ama. Yung mali po yun, oneness po yun. Modalism po ang tawag noon. Yes. Yung predestination po ay... Faith lang. mali, hindi po similar. Ang predestination po ay ang Diyos mismo ang kumilos. Yes. Ang faith, walang kumikilos. Parang nangyari lang na wala. Parang katumbas lang ng malas. Oo, kapalaran. Kapalaran lang. Kung ano. Swerte o malas. Kaya, pag Kristiyano ka po, huwag mo nang gamitin yung salitang swerte. Oo. Baka malasin ka. Hindi po. Wala. Hindi na po dapat, yon. Ang anuhin natin is, itong kalooban ng Diyos. Hindi po ginagamit sa Biblia ang salitang kapalaran. Dahil po ang kapalaran o faith ay parang inanimate. Walang walang nag-cause. Parang nangyari lang dahilan sa yun lang ang mangyayari. At yan po ang kaibahan ng Muslim, predestination sa Muslim at predestination sa Christian, sa Reformed Christianity. Yes. Ang predestination sa Muslim, ganyan nga, faith. Yun ang itinakda sa akin. Kahit anong gawin ko, wala na akong magagawa. Ay mali po yun. Dahil ang Diyos po ang siyang buhay na Diyos na kumikilos sa lahat ng kasaysayan, individual man o isang pamayanan, o kahit sa ang buong sansinukob, siya po ang nagtatakda ng magaganap. So, wala pong maliit o malaking pangyayari sa Diyos. Lahat ng ito, maliit man o malaki, ay kanyang pinapangyari at kanyang pinahintulutan. At siya rin ang may akda ng wakas ng lahat ng bagay. Sa hindi faith. Kasi ang faith, walang akda eh. Parang yung wakas na yon na patutungahan mo, nangyari lang na parang nagkataon. Sa Diyos po walang nagkataon. Ang Diyos mismo ang ang kumikilos, no? Siya po yung sustainer. Siya rin po yung nag-iingat, no, sa lahat ng nilalang at nagbibigay ng lahat ng pangangailangan at nagtatakda ng simula hanggang sa wakas. The beginning and the end. Is the provider, creator, diba? And then the beginning and the end, himself. Wala na po bang tanong? Kung wala na ay pwede na po tayong paalam hanggang sa muli. Ayan, si Yahweh ay nakita sa lumang tipan ni Abraham. Pero si Jesus pero sinabi ni Jesus wala pong nakakita sa muka. Yun po yun. Ang pinakita po ng Diyos kay Abraham ay likod lang. Pati kay Moises. Wala po nakakita sa mukha ng Diyos. Ang nakita lang nila yung, may tinatawag po kasi tayo sa theology na yung theophany. O yung, halimbawa, yung ang Diyos ay nagpakita sa anyo ng apoy at halaman, pero di nasusunog yung halaman. Burning bush. Ang Diyos din ay nagpakita sa anyo ng haliging ulap during the travel during the journey of the Israelites from Egypt to the Promised Land. And then at night naman ay during night time nagpapakita siya bilang haliging apoy, pillar of fire. Pero sinasabing naroon si Yahweh. So yun ay theophany. Hindi talaga siya iyon. Kahit yung physical na yon na pinakita pero hindi yung mukha. Yes. Kasi walang nakakita sa mukha ng Diyos at mananatiling buhay. Pinakita sa tulad kay Moises, sabi ni Moises, pwede po ba makita ko kayo? Sabi niya, sige, dadaan ako at makikita mo ang aking likuran. Hindi mukha. Wala pong nakakita sa mukha ng Diyos eh. At saka yung katawang nakikita nila, hindi talaga iyon ang katawan ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos Ama ay espiritu eh. Siya lang ay kumukuha pansamantala ng anyong katawan, gaya nung siya naglakad doon sa Hardin ng Eden, nagkunwaring tao, no? Pero hindi siya talaga iyon. Dahil ang Diyos ay espiritu, nasa lahat ng dako, sa lahat ng panahon. At makapangyarihan sa lahat, marunong sa lahat, at sumasa lahat. So hindi siya pwedeng physical. Kasi kung physical siya, paano siya sa lahat ng dako? Matatabunan niya lahat ng dako ng kanyang physical. So kaya nga po, yun yung mga theophany lang. Yun po ay pagpapakita lang ng Diyos sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang panahon, pero hindi yung anyong yun, ay yun na mismo ang Ama. Hindi mismong yun ang kanyang larawan. Kaya nga si Kristo, ang siyang larawan ng Ama, in a sense na hindi siya ang Ama. Siya lang ang nagre-represent sa Ama, sa physical. Dahil sa langit, wala tayong makikita kundi si Kristo. Ang Ama ay mananatiling hindi nakikita at ang Banal na Espiritu ay mananatiling hindi nakikita. Kaya nga yung oneness na yon na theology ay masisira yun eh.
sa langit eh. Kasi makikita nila na si Kristo hindi pala ang Ama. Kasi pastor, ito ang direksyon ng kanyang kasunod niyan eh. Si Jesus ay wala siya nakakita sa Ama, pero pinakita ni Jesus sa'yo. Pag nakita mo ako, nakita mo si di ba? Yung tunog oneness talaga na argumento. Pag kung nakita mo ako, nakita mo na rin ako. Yung pong sinabing I see God face to face, Kay Brother Chris. ay sinabi iyan Yung ni kay Jacob yata. Jacob. Pero hindi po talaga, yun ang mismong mukha nga ng Diyos. Siguro yun lang po yung ni Jacob. Yun lang yung theophany din yan. Pero ang tawag doon, Christophany, Hindi nila sinasabing ang Diyos Ama yun. Ang tawag ng mga Bible scholars doon, Christophany. At si Jesus naman, nakikitang mukha eh. Ang sabi nila that's Christ's manifestation in the flesh prior to His incarnation. So hindi yun yung katawan din ni Kristo nung siya ay magkatawang tao, kundi si Kristo, dahil Espiritu din siya nung siya hindi pa nagkatawang tao. So siya rin ay nagpapakita bilang tao. Pero hindi yun yung kanyang magiging mukha doon sa actual niyang pagkakatawang tao. Ng kanyang pagkakatawang tao. Hindi yun. Kaya Christophany yun. Ang iba naman, ang sinabi, angel yun. Anghel yun ng Diyos. Pero I believe that's Christophany kasi Diyos eh. Diyos din kasi si Kristo eh. Kaya nung sabihin nakita ko ang Diyos na mukhaan, so that's eventually, ang aking assumption talaga is, dahil maraming iba-ibang view, ang assumption ko is si Kristo yun, Christophany yun. Pati yung pagpapakita ni Kristo doon sa burning furnace, na si Shadrach, Meshach at Abednego, ang sabi doon, at yung isa, bakit naging apat sila? At yung ika-apat ay tila Diyos. So kasi si Christ din iyon. Si Christ po yun. Christophany din yun. So, Si Kristo kinuha ang isang anyo ng tao, ng lalaki, at nagpakita din siya. Pero hindi yun ang kanyang magiging katawan. Yun ay pagpapakita lang na pansamantala ni Jesus. Hindi yun yung kanyang physical talaga na naging katauhan noong siya magkatawang tao. So the Bible is filled with mysteries and that are subject for different talaga interpretation, are subject for talagang resolution kung sino ba talaga yan. Pero may mas malamang lang na view, hindi pa natin talaga yan 100% na maiilarawan, na sasabihin natin ako lang ang totoo, ako lang ang tama. Kasi nga, mystery pa rin. Sa langit natin yun, maitatanong natin. Siguro ikaw, Pastor Derek, pag nakita mo ang Panginoon Kristo, itanong mo yan doon. Ako naman, ibang itatanong ko. Ay itong mga ganitong tanong, kung kayo pupunta sa langit, ay itanong nyo rin po. Kasi sasagot yan for sure. Sasagot po yan. Kung magkakaroon ka pa ng ganyang tanong, mawawala na yung tanong. Wala na kasi ganun eh. Wala na, dito lang talaga sa lupa. Kaya nga mahalaga ang theology sa lupa kasi yung theology sa lupa, yung tamang theology ang magbibigay sa'yo ng satisfaction na parang nasa langit ka na. Kasi sa langit wala nang tanong-tanong. We will be overwhelmed by what we will see, by what we will hear, by what we will feel. It's overwhelming in the presence of God. Sa langit nga, wala ka nang maaalala. Kahit ano, dahil overwhelmed ka na. Sobrang kasiyahan. Sa iyo, wala ka nang pakialam sa anumang nangyayari sa paligid mo. Sobrang kaligayahan. Totoo bang kung magkakain sa komunyon, kayo may sakit, kakaroon kayo ng healing sa iyong kasakit, that's false gospel po. There's no healing power po yung communion. Yan po ay never na itinuro ng mga apostol. Hindi po nagturo ng ganyan. Wala pong turo. Ang mga turo pong iyan ay based on 1 Peter 2:24, but not during communion. Yun ay yung ginawa ni Kristo. Sa kanyang kamatayan, nagsigaling tayo, but still, aside from the fact that that is not about communion, yung pong healing doon ay spiritual healing from sin. Ang context po kasi ng 1 Peter 2:24 ay Isaiah 53 verse 5 na dahil tayo kanya-kanyang lakad pero pinagaling tayo ng pastol ng ating kaluluwa. Pinagaling tayo saan? Sa ating mga sakit, sa ating mga transgression, at sa ating mga kasalanan at pagsalangsang. So pag binasa mo ang context ng pinanggagalingan ng mga healing gospel,
ay mali ang context. Hindi po yan tungkol sa kagalingang physical. Yan po'y kagalingang spiritual. Sabi po ni Sir Adi, tanong niya, bakit wala pong copyright ang pag-reproduce sa iba't ibang larawan paggawa na rebulto? Kasi ang copyright ay para lamang sa written media or publications. Hindi pwedeng at saka painting, no? Painting. Ang rebulto kasi hindi naman painting eh. Hindi ko nga alam kung nagbibiro siya. At saka ganito po naman ang copyright po ay depende dun sa lumika kung ika-copyright niya. Ano ba ako, sumulat ako. So kung sinabi ko na itong sulat kong ito ay pinamamahagi ko na lang sa lahat ng walang bayad, there's no need for copyright. Ang copyright is just a condition of the author. Kung yung ayaw nga ipa-copyright ng mga maglililok Oo. Kasi para mas mabenta yung mabenta. Kasi pagka may copyright, may magkocontrol na dyan na isang agency. Hindi na sila mismo ang magbebenta. Kasi pag copyrighted, ibig sabihin, may batas na mag-govern na kailangan may publisher na. Pero halimbawa po ako, nag-self-publish ako at sinabi kong, halimbawa yung Reformed Doctrine of Predestination ni Loren Boitner, sinabi niya na hindi ko ito ipapaka-copyright, libre ang lahat na basahin ito, i-quote ako nang hindi na kailangan akong banggitin. So ang copyright, just lang po yan. Depende yon sa lumikha kung ipapaka-copyright niya o hindi. Usually for for the purposes, yung marketing purposes, kasi nga para hindi gayahin at ibenta ng iba. Kaya nagpapa-copyright. Pero kung ayaw kong ipa-copyright, okay lang, sa inyo na lahat. Kaya po mga gumagang rebulto, hindi po sila nagpapa-copyright. Pwede rin naman sana. Di ba? Ang tawag doon, i-trademark na lang nila. Trademark pag sa ganyan. Trademark. Bakit po napaka-negative ng Arminianism yan Mga Arminian, sa view po ng mga Calvinist. Because of yung human desire. Yung selfish desire. Gusto nila kasi... At saka yung superior. Gusto nila sila ang superior kaysa iba. Kaya po sila napaka-negative nila pagka Calvinism kasi nasasaling ang kanilang pananaw. Ano po ito? It has something to do with pride. Napakataas ng pride nila na ayaw nilang ibaba ang pride nila na sukat na wala pala kaming ambag sa kaligtasan namin. Di pwede yan. Dapat may ambag kami. Kaya Arminianism per se is human pride. They don't want God to be solely responsible for their salvation. They want a pie of the cake. They want something, a contribution to their own salvation. Yun lang naman ang issue Sa Calvinism, we don't have anything to contribute and we did not contribute whatsoever good work in our salvation. Anything, wala, kahit ano. Kahit yung faith namin is a gift from God. Sa Arminian, ang faith nila is produced by their own mind. It's their ability to decide. Bakit daw mas lakas si Jacob? Kasi po, si Jesus, ang kinuha, yung lakas din ni Jacob. Kaya walang nagkatalunan doon. Hindi po naman mas malakas Natalo nga si Jacob, di ba? Pinalo sa pigi di ba? Tapos siya mas malakas ang si Kristo. Kaya lang ay tinest siya. Pantest lang po yun kung talagang siya ay lalaban. At siya talaga madali ba siya sumuko? Kasi tinest siya kasi masasalubong niya si Esau along the way. Tsaka ang daming pagsubok niyang kakaharapin. Pero ang nangyari, siya pinilayan. Kaya yun ang umpisa na ang mga Israelita hindi kumakain ng may balakang ng baboy kung saan pinalo ng Panginoon si Jacob. Kasi po kinuha din ng Panginoon Kristo yung actual dinalakas na meron si Jacob. Pero during that time, nasabi niya, pakawalan mo na ako, humihingi ng blessing kasi si Jacob. That's ano po yan that's cultural yun. Na pagka yung kalaban ay ayaw na, sige, pero i-bless mo ko. Cast your blessing upon me. Okay? Ano po, Pastor, siguro? Yung sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, ay tama po. Si Kristo yon at si Yahweh yung isa. Si David ang nagsasalita. Dalawang Yahweh daw. Di dalawang Yahweh. Di talagang hindi modalism. May nag-i-exist na dalawang Diyos. Pero hindi dalawang Diyos Dalawang persona ng Diyos rather. May nag-i-exist na dalawang persona ng Diyos diyan sa awit.
110 verse 1. God the Father and God the Son, two persons in one God. Pero wala pong, hindi po dalawang Yahweh ang nakasulat doon, ha? Hindi naman, Isa, Panginoon Yahweh. po. Oo. Panginoon. Malinaw po yun. Hindi po Yahweh. Sabi niya, Adonai po. Adonai. sabi niya may dalawang Yahweh daw, dun sa unang. Hindi po Yahweh. Iba po ang Adonai, ang Lord sa Yahweh. Ang Yahweh ay mas, iba ang kahulugan kaysa Adonai. Yeah. Ang Adonai, Lord. Kahit tingnan mo sa original na, ano yan, manuscript. Hebrew, hindi, Wala pong dalawang Yahweh. Wala po. yun ang maling pag-unawa. At yung Yahweh po naman, hindi naman mismo, yun mismo ang Diyos eh. Kundi yung may pangalan na yun. Pangalan ng Diyos. Pangalan po yun ng Diyos, di po yun mismo ang Diyos eh. Yun po. Tayo. May dalawang pangalang Yahweh. Talaga may dalawang pangalang Yahweh, pero walang dalawang Yahweh. Kasi may dalawang nag-aangkin ng pangalang Yahweh. Si Jesus at ang Diyos Ama. Kaya si babatuhin eh, di ba? Kasi sabi niya, before Abraham was born, I am Yahweh. So, babatuhin nila. Kasi may dalawang nag-aangkin na Yahweh din ito, Yahweh din. Di ba? May dalawang nag-aangkin ng paguring Yahweh. Pero hindi Diyos na isa na isang persona lang yun. Dalawa yun. Pareho silang nag-angkin ng pangalang Yahweh. Pangalan lang po kasi yan eh. Yung Adonai, pangalan din naman. Tawag lang din naman po yun. Okay po, kung wala na, paalam na tayo, Pastor Derek. Sige po, magbabalik po kami sa Martes, no? At kung kayo po may mga topic na gustong talakayin, ay mag-suggest lang po kayo, no? At kung hindi pa namin natatalakay, tatalakayin po namin. Kung gusto nyo po makasama sa live, ay Magsabi lang po kayo beforehand, before the podcast starts, at atin pong idadagdag kayo. yes po. So, ito po ang The Narrow Gate, and we are the Cult Busters.